Kinig. Pag hindi nakikinig, 40 minutes. Pag hindi nag-amen, 1 oras. Amen. Alright. Pag maraming labas ng labas, 1 kalahating oras. John chapter 8, verse 36. Okay? Maiksi lamang. Pero gusto ko pong makita po ninyo yan. Ang sabi ng Bible sa John chapter 8, verse 36. Are you there? If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Right? Kung ang anak ng Diyos therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Ito po, ang konteksto po nito, yung atin pong pagkawalang sala ng ating kasalanan. Once na ikaw ay naging anak ng Diyos, ay anak ka na ng Diyos magpakailanman. Once na ikaw ay pinatawad na ng Diyos, ikaw ngayon ay libre na sa iyong kasalanan. Ito yung pag-usapan po natin ngayong umaga. Salamat Panginoon sa inyo pong kabutihan, biyaya po. Sa amin pong main service, manguna po kayo. At may mga kasamahan po kaming mga senior citizens. Panalangin ko po, Panginoon, ang kanilang kalakasan na makapag-sustain ng 30 to 40 minutes, Panginoon, ng pag-aaral. Dalangin po namin ito at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po tayo makaupo. Age 1 to 9, humiwalay muna kayo. Ano po, ay age 1 to 9. Pakikuha po ninyo, mga Sunday School teacher. Asistihan nyo lang muna, ilabas po ninyo. Age 1 to 9. Sige po. Tulungan na po, tulungan. Age 1 to 9. Alright. Sige po, ihatid nyo lamang po sila doon. Sige po, sumama kayo mga anak. May merienda po kayo doon. Alright. Ay may merienda po kayo doon. Alam ko na madali kayo magutom. Alright. Sa amin ay lunch. Kayo ay mag-umpisa sa merienda para madayet kami kaunti. Alright. So dito po kapatid, alright, nandyan na po kayo. One of the greatest distinctive of our faith, yung kakaiba or yung karakter ng atin pong yung ating pananampalataya as Baptist, what we call that, the soul liberty of the believer in Christ. Meron tayong tinatawag na soul liberty of every believer in Christ. Yan ang kakaiba. Kakaiba at katangi-tangi sa atin pong grupo ng pananampalataya, tayo mga Baptist. Soul liberty na tinatawag of every believer in Christ. Ano ibig sabihin po niyan? Gusto ko po ito na mapag-usapan kapatid kasi napansin ko po, lumihis ako sa ating pinag-usapan for the month of January kasi napansin ko, parang itong January, nakalimutan natin, lahat po tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng freedom. Ano yung freedom? Kalayaan. Pero wag natin sanang kakalimutan na ang kalayaan na yan nakabase sa nakapaloob yan sa kagustuhan ng Diyos. Hindi kalayaan na gawin mo yung gusto mo. Hello? Hindi kalayaan na pag ikaw ay tinamad, ikaw ay inantok, pag ikaw ay ayaw mo. Hindi kalayaan yon nang galing sa Panginoon. So ngayong umaga, itong gusto ko pong matakel po natin. Na tayo po kapatid, yan ang malaking kakaiba at pagkakaiba at katangi-tangi na minsan kapatid, nagiging understood ng bawat isang mananampalataya. Yung katotohanan, yung distinctive na yan kapatid ay nami-misunderstood ng bawat mananampalataya. Yung katotohanan po yan, ay yung katotohanan sa ating mga mananampalataya. Dahil sabi nga po natin, sa word na Baptist, yung isang S po dyan is what we call that, soul liberty of the believers. Yan po, believers in Christ. So tayo po ay meron pong ibinigay ng Diyos na karapatan, freedom. Na huwag natin kakalimutan, mayroon tayo talagang freedom na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga po, naalala po ninyo, may mga dito, ayaw sumunod nung dinisiplina mo sila. Ayon sa salita ng Diyos, dinisiplina mo, nakapakinig sila ng medyo mabigat na salita ng Diyos.
na pag-correct sa kanila, anong ginawa nila? Umayaw sila at nagmalaki pa, imbes na makipag-usap, pumunta pa kung saan-saang simbahan na hindi nila alam na mayroon tamang simbahan na pinaglagyan sa kanila. At mayroon din tamang kapamaraanan, kung gusto mong lumipat, magpapaalam ka. Hindi nila sinunod yun. Anong sabi ko sa inyo? Sabi ko, bayaan na sila. Kasi mayroon naman tinatawag na soul liberty. Karapatan mo na pumili. Pero wag nating kakalimutan, yung soul liberty na yan, kapatid, ay hindi nakadepende kung alin ang gusto mo. Mayroon tayong freedom, mayroon tayong kalayaan. Pero wag mong kakalimutan, kapatid, na yung freedom na yan ay hindi po yan, kapatid, nakadepende sa ating kagustuhan, but that is founded in the person of the Lord Jesus Christ. Yung kalayaan mo na yan, kapatid, nakadepende pa rin sa kagustuhan ng ating Panginoon. That's why we have the Bible. Amen? Kasi ang nakakalungkot nito, kapatid, pag ang isang Kristiyano umayaw, ayaw na lang. Pag ang isang Kristiyano tinamad, tinamad na lang. Pag ang isang Kristiyano nagdahilan, nagdahilan na lang. Hindi ganon. Dapat yung kalayaan natin, kapatid, that is founded in the person of the Lord Jesus Christ. No? Anong sabi po ni Pedro sa 1 Peter 2:16? As free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Yung atin pong kalayaan, yung atin pong free, not using your liberty, yung ating liberty is freedom. Right? Kalayaan. For a cloak of maliciousness, pero sabi niya, as the servants of God. So bilang lingkod pa rin ng Diyos, kung tayo po dapat ay mamili, kung tayo po dapat ay binigyan ng kalayaan, kalayaan bilang isang anak ng Diyos. Hello? Huwag mong kakalimutan na anak ka ng Diyos, na mayroon kang basehan. Iba yung kalayaan ng mga unbeliever at iba yung kalayaan ng mga believers. Iba ang kalayaan ng mga may Diyos at iba yung kalayaan ng walang Diyos. Pastor, ibig mong sabihin yung mga hindi anak ng Diyos ay wala silang Diyos? Ilan ba ang Diyos? Isa lang. Isa lang. Kung wala kang Diyos at hindi mo tinanggap si Kristo bilang anak ng Diyos, hindi ka kapamilya ng Diyos. Kaya sabi po niya doon sa John 1:12, alright, anong sabi po niya? Sa kanila na tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin, ibigay ko ang aking kapangyarihan para maging anak ng Diyos. Ang kailangan ng tao, kapatid, sa kaligtasan ay relasyon sa Panginoon. At kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. Naunawaan po ninyo. Magkapit-bahay po tayo, pero hindi mo ako anak. Isa lang ang magulang ko. Nasa inyo, baka mayroon dyan. Di ba? Pero ibig ko lang sabihin, kapatid, pagdating po sa pagiging unbeliever at believer, unbeliever hindi mananampalataya. Alright? Kaya nga hindi mananampalataya kasi wala silang relasyon sa Panginoon. Naunawaan natin. Kaya ang Biblia intended dito para sa mga anak ng Diyos. Kaya nga yung kalayaan, nakadepende pa rin yan, kapatid, sa atin pong Panginoon. Since we got saved, tayo po'y binigyan ng Panginoon. Alright? Tayo po'y pinalaya ng Panginoon doon sa penalty ng atin pong kasalanan. Ano po yung penalty, kabayaran ng ating kasalanan? Alright? Ano yung penalty ng ating kasalanan? Impyerno. Yung kapangyarihan na isang araw, kapangyarihan ng ating kasalanan na ginawa. Ano po yun? Na isang araw, kapatid, may paglalagyan po sa atin. At tayo ay pinalaya na ng Diyos mula sa atin pong kasalanan. So tayo ngayon ay ginawa na po, kapatid, na hindi na makasalanan. As believers, kapatid, sa kapanahunan po natin ngayon, sana makita po natin, ano ba talaga ibig sabihin? What is the true meaning of freedom? Freedom to choose.
That's why we are going to talk this morning about freedom to choose. Lalong-lalo, marami tayong kabataan po dito. Lahat ng kabataan, dito kayo, makinig po kayo. Kasi, kapatid, nung araw, ang kalayaan namin sa aking tatay, makinig. Ang kalayaan namin sa aking tatay, pag pinalo ako, walang reklamo. Pag inutusan ako, walang question. Ngayon, isang utos mo pa lang, dalawa ng tanong eh. Di ba? Masyado ng sa bahay pa lang ito wala pa tayo sa Bible. Nung araw, nakaluhod na ako sa balatong diyan, natulugan ako ng tatang ko. Nagising, nung nausawan. Sabi, nakita ko nakaluhod. Joe, kukuan. Hindi ako umiimik, lumapit. Naalala niya siguro, pinaluhod ako bago siya natulog. Pinatayo ako, matulog ka na barok. Wala na yung niya. Wala na po yung espiritu ng base. Walang imik. Walang sama ng loob. Ngayon, kapatid, makapagsalita ka lang ng kaunti, kalayaan na nilang tingnan ka ng pagganon. Magkaharap pa kayo sa table, pag nagsasalita ka, titingnan ka pa ng pagganon. Parang kinukorek yung sinasabi ng magulang. Alam niyo, masyado ng ngayon. Kaya nga dapat malaman natin, including as parents, about the freedom to choose. Number one, tayong mga mananampalataya, yung atin pong kalayaan, yung pagpili ng kalayaan natin, nakabase yan, kapatid, sa karapatan ng Diyos sa buhay natin. Alright? Minsan, namimili po tayo at nagkaroon tayo ng kalayaan na mamili, pero hindi natin inisip, ibabase natin sa karapatan ng Diyos sa atin pong buhay. Sino ba ang Diyos sa atin pong buhay? Sabi sa Romans 8:28. Alam nyo yan, di ba? What is Romans 8:28? And we know that all things work together for good. Alam natin yan. Lahat ng bagay, sabi niya, all things work together for good. Lahat ng bagay ay nagkakasundo-sundo para sa kabutihan to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sa mga nagmamahal sa Panginoon, nagkakasundo-sundo yung atin pong ginagawa. Kung mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo ang ating Panginoon. Pero hindi mo pwedeng sabihin, all things work together for good. Abay, pinili mong gawin yung mali. Napasubo na yung buhay mo. Nagkandaletse-letse na yung buhay mo. Tapos sasabihin mo, normal ito. All things work together for good. Para sa kabutihan ko ito. Para maalala mo kalukuhan mo. Minsan ganun ang pananaw ng tao. Kaya nga nakakarinig ako sa mga matatanda, kanya nga rod, swerte na matay, so nga kasta tibiyag na. Awan ti swerte, kan malas. Nakadepende kung alin ang pinili mo. Yung kalayaan mo na gumawa ng kung anong gusto mo, yan ang ibubunga rin. Magtanim ka ng talong, mag-aani ka ng kamatis. Hello? Kaya nga, lagi kong sinasabi, kapatid, hindi ka pwedeng magtanim ng talong, tapos mag-aani ka ng apple. Kaya nga, napaka-importante, kapatid, pakinggan natin mabuti. Na huwag natin kalimutan ng ating Diyos ang nagmamay-ari po sa atin. Mula pa po sa creation, sa Book of Genesis, amen? Na tayo ay galing saan? Sa tapok, lupa, hinulma tayo ng Diyos. Hinipan tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay. Alin ang buhay doon? Yung kaluluwa natin. Amen. Kaya nga nagpapagalaw sa atin ay yung ibinigay ng Diyos. At ang katawan na ito babalik sa lupa, kaya nga temporal body po ito Pwede ring masira kasi galing sa lupa, pero yung galing sa Diyos, kapatid, walang pagkasira. Dalawang pupuntahan isang araw. Kaya nga dito pa lang, dapat malaman na natin kung paano makatiyak ng langit. Langit or impyerno. Ay langit or impyerno. Huwag kakalimutan, kapatid, na tayo po ay pag-aari po ng Diyos. Amen?
ay pag-aari po tayo ng Diyos. Isaiah chapter 44 verse 21, remember this, O Jacob and Israel, for thou art my servant. I have formed thee, thou art my servant, O Israel, thou shalt not be forgotten of me. Huwag niyo akong kakalimutan. Ako ang nagporma sa inyo. Ako ang gumawa sa inyo. Huwag nating kalimutan, Christians, na tayo po ay hindi po galing kung kanino. Na minsan na yung utang na loob natin ay nasa kay kapitan, nasa kapitbahay, nasa kung kani-kanino. Nilikha tayo ng Diyos. Tayo po ang sabi ng Bible, thou shalt not be forgotten of me. Huwag mo akong kalimutan. Ako ang naglikha sa iyo. Na minsan pag nagmalaki, pambihira, ang daming kadahilanan. Yun bang ginagawa mo? Yun bang lumikha sa iyo? Yun bang pinaglalaanan mo ng oras mo? Yan ba ang nagbigay ng buhay sa iyo? Kaya nga sabi ko, even my wife, alam niya yan, ng asawa ko. Ay ang asawa ko, kapatid, pangatlo siya. Ibig sabihin, Pastor, may dalawa ka pa? Meron. Ang Panginoon at saka ang simbahan. My wife, pangatlo lang sa buhay ko. Hindi ko pwedeng sundin ko siya at hindi ko sundin ang obligasyon ko sa Panginoon. Unahin kong sundin ang obligasyon ko sa Panginoon, unahin ko ang Panginoon, ang obligasyon ko sa Panginoon, at lahat yan aayusin ng Diyos yung aking asawa. Pero maraming nalilito ngayon. Gusto nilang ilagay sa kamay nila ang pag-aayos ng pamilya nila, ang pangangailangan ng pamilya nila, ang ibibigay sa magulang nila. Sino ka at kaya mong tustusan yan? Kaya mapansin mo, kumikita ka ng ganito. Dalawang ganito naman ang nauubos. Tama? Laging kulang, laging pigado. Bakit? Sino ako? Pag Diyos ang trumabaho, ayos yan! Maliwanag ang sabi ng Bible, Isaiah 44 verse 24. Pag-pray nyo pala, naalala ko po si Ma'am Angelica. May sakit po siya, nag-online. Pinagpaalam ni Brother Elvis kagabi. Pag may sakit po kayo, kapatid, maganda ipagpaalam po ninyo, mag-online po kayo, at may sama kayo sa panalangin. Amen? Kaya meron tayong mga messages. Mag-inform lang po kayo. Isaiah 44:24, thou sayest the Lord thy Redeemer, and he that formed thee from the womb. I am the Lord that maketh all things, that stretcheth forth the heavens alone, that spreadeth abroad the earth by myself. Ang Panginoon lahat-lahat. Ang lumikha ng lahat-lahat. Pati ikaw at ako, kapatid. Don't forget na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin yan, kapatid, kahit sa sarili nating pamilya, yung mga anak natin, pag umasta sila, pag magdahilan sila, pag gumawa sila, parang walang kinalaman ng magulang. Hindi nila alam na wala sila diyan kung wala si tatay at saka si nanay na ginamit ng Panginoon, instrumento para sila ay mabuhay sa mundong ito. Kaya nga sa inyo mga magulang, huwag kayong papayag na sila ang nasusunod, kundi tayo, kasi wala sila diyan kung wala tayo, kapatid. Masyado tayo kasing liberal na minsan. Kung ano ang gusto nila, anong gusto nilang gising, anong gusto nilang tulog, matulog ng madaling araw, gigising ng alas 10. Pati linggo. Di ba kayo natakot? Na ang mga batang yan ay kaloob ng Diyos? Kaya sabi ko hanggang ngayon, hindi ako natakot mamalo sa anak ko. Hanggang ngayon, hindi ako natakot na pagsabihan lagi. You know why? Malaman nila na wala sila dito sa mundong ito kung wala si tatay at saka si nanay, at malaman nila na sila ay pag-aari ng Diyos. Nang masunod sa buhay nila, it should be the Word of God.
Ang sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Yan lang ang tama na pwede mong gawin, ikaw anak. Obey your parents. What is obey? Sumunod. Na walang padabog. Susunod nga, titingnan ka pa ng patagilid. Pag nakakakita ko ng ganun, tusukin ko mata mo, sabi ko. You know why? Pag nakalakihan nila yan, bata pa lang, tingnan nyo ngayon, mga anak nyo, kumita lang ng kaunting kakapiranggot na pera, hindi mo na mapasunod. Tama? Tama. Isisingil na nila yan. To be honest dito, pag nagbibigay yung tiyahin ko, pag dumarating salamat sa biyaya, mahal na mahal niya hanggang apo ng kanyang mga apo. Mula sa amin, tinulungan na kami, mga anak namin, hanggang sa apo. Ay yung mga anak ng anak ko, hinahanap pa niya. Nagbibigay. Pero anong sabi ko sa mga anak ko? Pag naabutan kayo, ipakita nyo kay nanay at tatay. Iabot nyo kay nanay at tatay. Depende kay tatay at nanay kung anong disposition niya sa pera na tinanggap nyo. Hello? Siyempre, si tatay at saka si nanay, ituturo. O sabi ko, ito ha, ayan, bayaran mo yung para sa school mo. Ikaw naman, tingnan mo kung alin ang tama at alin ang kulang na gamit mo. Kasi pag hindi mo sila bigyan ng direksyon, anong unang bibilhin nila? Gadgets. Yung mga sel sa tainga. Kaya bingi na sila eh. Yung mga speaker na maliliit na hindi mo nakikita para pag natutulog, nakakausap niya yung jowa niya, sila-sila lang. Hello! Ano sabi ko sa kanila? Nagsisemento kami, may blessing kayo. Pagpunta nyo sa Bible study, dumaan kayo ng semento, mag-share kayo ng semento dito. Bumili sila. Mula doon sa blessing na tinanggap nila sa tiyahin ko. Alam niyo bakit ko ginawa yon? Hindi ko pinapaobliga sa kanila paggawa dyan. Pero dapat malaman nila na pag may blessing sila, unahin nila ang Panginoon. Sino makikinabang dyan? Gawain ng Panginoon. Yung mga anak nyo, sumusweldo na, nagbibigay ba yan sa Panginoon? Hindi nyo inobliga. O, ang sarap pumapak ng tiles, ang tanong, nag-share ba sila sa tiles? Walang singilan, nag-aral lang tayo. What I mean, kapatid, pag tinuruan mo sila na unahin nila ang Diyos, aayusin sila ng Diyos. At magkaroon sila ng idea, pag yan ay kumita na ng 100,000, magbibigay ako sa Panginoon. Hindi niya uunahin yung sarili niya, kundi uunahin niya ang Diyos. Bakit? Yung tiyahin ko, binigyan ng kalakasan ng Diyos para kumita. At ang Diyos na nagbigay ng kalakasan sa Kanya, ibabalik mo sa Kanya ngayon, una sa lahat, lalong pagpapalain yung nagbigay. Naunawaan po natin, kapatid. Kaya nga, kapatid, huwag natin kakalimutan na ang ating Panginoon, ginastify na po tayo. You know what is justification? Make us righteous. Ginawa na tayong righteous, wag na natin pahabain pa yan, no? Tayo po ay ginastify na freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay napawalang sala na. Tayong makasalanan, ginawa tayong wala ng kasalanan. We are now righteous sa harapan ng Panginoon. Yes, of course, sa tao, hindi makalimutan yung nakaraan mo. Pero ang Diyos, kapatid, tayo po'y malinis na po sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becomes new. Woo! Sino ako, kapatid, na sasabihin ng Diyos?
Sino si Brother Budget na sasabihin ng Diyos? If a man be in Christ, he is now a new creature. Bagong nilalang na, bagong parang baby, mabango na, hindi na marumi sa harapan ng Panginoon. Kaya mo bang bayaran ng pera yan? No! Bagong nilalang ka na. Ibig sabihin, kapatid, yung luma mo are pass away, lumipas na yan. Behold, all things are becomes new. Lahat ngayon ay binago na. Kaya makita mo, iba ng amoy. Hindi na amoy Marlboro. Hindi na amoy Red Horse. Makita mong pananamit. Ang pag-uugali nababago, hindi man biglaan. You know why? Kagagawan lahat ng banal na Espiritu po yan. Kagagawan ng Diyos po yan. Tapos kapatid, sasabihin natin, I have a freedom to choose. Hindi mo isinaalang-alang ang Diyos na lumikha sa iyo. Hindi mo isinaalang-alang ang Diyos na nagpagal para sa iyo. Ang nagbigay, kapatid, ng kapamaraanan para ikaw ay mabago. Kaya nga po, kapatid, ang atin pong mga mananampalataya, yung atin pong karapatan na pumili, dapat nakabase yan sa salita ng Diyos. Amen! Tandaan nyo ito, ang pagpili natin kung alin ang freedom, kalayaan natin, it must be and it should be based on the Word of God. Pag hindi base sa salita ng Diyos, sablay po yan. Our freedom of choice must not be fleshly, but godly and holy. Hello? Karapatan naman nila yan, alam mo naman. Balasang ken baro, bam talatan ngagkabalaydan. Ay, apo! Tapusin na natin yan. Gusto mong pagpalain? Your freedom of choice must not be fleshly, but godly and holy. Pagpamili ka na rin lang, maka-Diyos at may kabanalan. Minsan, kapatid, na sa ating mga magulang ang problema. Pinapayagan natin. Sabi ko nga, subukan lang. Meron dito makulit. Nukulit si Ina. Message niya, kaya nga, ngayon, confiscated lahat ang cellphone, nakakalibre nun, nakikihiram. Kung may nanghihiram sa mga anak ko sa inyo ng cellphone, please, huwag nyo silang pahiramin. Bakit? Gumagawa si Satan ng paraan para makapag-chat-chat. Sabi ko, hindi mo pa kaya sarili mo. May nag-chat-chat sa kanya, lasing. Ayon sa na-trace ko, lasing. Mag-chat, talagang kabastusan na yung chinachat niya chinachat niya, walang kamuwang-muwang, sumasagot. Tapos pumunta dito, sabi ko sa kanya, malaki. Sabi ko, subukan mo pagpatuloy yan. Pastor, binata naman ako Sabi ko sa kanya, sino bang may karapatan na mamili na mapapangasawa ng anak? Ako. May pinaghirapan ka ba sa anak ko? Patunayan mo sa Panginoon. Ayusin mong buhay mo. Sabi ko, aangas-angas. Sabi ko, titirahin kita dito. Malaki ka. Sabi ko, pero maayos pa daliri ko. Babariling kita. You know why? You know why? Kapwa ko magulang, sana makita po natin na ang kalayaan ay dapat nakabase hindi po sa sariling pakiramdam, kundi nakabase ayon sa salita ng Diyos at may kabanalan, kapatid. Kaya pag pumili na rin lang tayo ng kalayaan natin, makita dapat ang kabanalan. Pumili na rin lang tayo, kapatid, makita ang maka-Diyos na kapamaraanan. Sabi ko, sabihan nyo lang ako, sino mag-asawa sa inyo? Kukuha ko kagad ng lisensya. May mga lisensya ako, pero ang wala na lang, license to, anong tawag nito? Officiate.
Pero isang buwan lang, pwede akong kumuha. Basta kayo ay magpaalam, mag-asawa, magpakasal ng maayos. Pero kung makikita ko yun sa kanto-kanto, kung saan-saan, abay hindi tama yan. Isaalang-alang natin, kapatid, na tayo ay mayroon tayong karapatan na pumili, pero nakabase dapat sa salita ng Diyos. Amen? We are Christians, we are believers. Kaya nga po, kapatid, anong sabi po niya sa 1 Corinthians 2:5? That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Your wisdom, your faith should not stand in the wisdom of man. Ang pananampalataya natin, hindi po nakabase sa katalinuhan ng tao, kapatid. Nakabase yan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. I hope na nakukuha natin yan, kapatid. And don't forget that the Word of God is the power of God. We do what we do best in our church because it is in accordance to our Savior's command. Kaya nga tayo, kapatid, nag-aaral, nagtuturo in accordance lagi sa kautusan ng ating tagapagligtas. Lagi yung sinasabi, pag ang itinuturo ng inyong lingkod, hindi na po base sa Biblia, sabihan nyo ako, baka nagkamali po ako. Ngayon, pag sinunod ko na hindi na talaga base sa Biblia ako na magsasabi, maghiwa-hiwalay na po tayo. Bakit? Wala nang kwenta ang simbahan na ito kung ang pinag-usapan ay hindi na po base sa salita ng Diyos. This is the Church of the Lord Jesus Christ. Dapat, ang basis po natin is always the Word of God. There must be wisdom in every decision of a believer in Christ. Kaya, kapatid, sa bawat decision po natin, dapat mayroon pong basis, mayroon wisdom lagi. Ano yan? Hinihiling natin sa Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-aaral, malamang hindi mo pa kailangan ngayon, kunin mo lang. Pag kailangan mo yan, may bubunutin ka. Every day, gumagawa tayo ng decision sa buhay natin. Kailangan mo yan. Parang hindi ko pa kailangan yan, pastor. Sige lang, bukas makalawa, kailangan mo yan. Or baka hindi ka nangangailangan, baka yung kaibigan mo nangangailangan. Mayroon kang maika-counsel sa kanya. Kaya nga po, kapatid, the best counsel na ating naririnig ay preaching ng salita po ng Diyos. Alam niyo yung fleshly decision, nagpopol lagi yan sa ating kagustuhan. Right? Yung fleshly decision, yung decision natin nakabase sa ating kagustuhan. Physical. Alam niyo po, kapatid, yan po ay nagpopol lagi. Yung gusto ng ating katawan ang nasusunod, hindi ang gusto ng ating Panginoon. Hello? Kaya nga pati yung pagpunta sa simbahan pati yung nasyak ako kagabi, ang daming walang choir. Sabi ko, nasaan ang mga ito? Abay, lahat na lang may dahilan. Sabi ko, kapatid, ano yung sinunod mo? Hindi na ang Diyos. Magsusundo yung iba kaninang umaga, hindi na bumangon. Alin ang sinunod mo? Yung fleshly desire. Sasama sa soul winning kahapon, yung iba pumunta sa basketball. Iba pumunta sa gala. Alin ang nasunod? Diyos pa? No. Yung ating kagustuhan, physical. Don't forget, kapatid, that we must not miss the church and His Word for nonsense or unreasonable reasons, unreasonable things. Unreasonable things. Sabi ko, naunawaan ko, may sakit ka, okay, mag-online ka, kapatid. Pero kung tinamad ka lang, hindi ka napupunta ng simbahan, o anumang kadahilanan, kapatid, sana huwag natin kakalimutan. Ano po? Na yung atin pong pagpili ng atin pong kalayaan, kapatid, nakabase yan, kapatid,
sa kautusan ng Diyos sa atin pong buhay. Malapit na ako matapos. I-consider natin, kapatid, right? Yung pagpili natin ng freedom, your freedom to choose, must consider the will of God. Hello? I-consider mo ang kagustuhan ng Diyos, hindi mo kagustuhan. Sana maliwanag po yan, that Sunday is for the Lord. Amen. Tithes are for the Lord. Wala na nag-amen, ano? Our bodies are God's temple. Amen. Sabi ng Biblia, di mo ba alam na ang katawan na yan ay templo ng Panginoon? Ano yung templo? Tirahan ng banal na Espiritu. Kaya nga, kung tirahan ng banal na Espiritu, ito kapatid, wag na natin dungisan. Wag na natin lagyan ng usok, wag na natin lagyan ng alkohol, kasi ito ay tirahan ng banal na Espiritu. Ewan ko lang po sa inyo. Subukan nyo yung kwarto ninyo, pausukan. Masaya ba kayo? Hello? Kaya nga yung mga tahanan ninyo, kapatid, wag lang i-avoid. I-condemn nyo na gawing inuman. Hello? May mga dumating kayong bisita. Yeah, bisita. Pero ang bisita sumusunod sa nagbisita. Ikaw ang host. Kasi lagi nilang sabi sa akin, may reunion kami sa Abril. Insan, sabi ko sa mga mother side ko, Conchita Dampagan, anyati kaya yung anong gusto nyong araw? Sabi sa akin, insan, kayo ang host kung anong gusto nyong araw. Kung anong gusto nyong pagkain, kung anong gusto nyong inumin. Walang inumin kasi alam nila, pastor eh. So yung host, may karapatan na magdikta kung saan sila upo, anong kakainin, anong araw, anong oras, anong lugar. Ganon din sa atin. Abay pambihira, bahay mo, tapos may dumating na bisita, mag-akyat ng alak, mag-inuman sa bahay mo. Ay kapatid, sana makita natin ito. Yan ba ay will ng Panginoon? No! Hindi yan will ng Panginoon. Kaya nga sa ating mga mananampalataya, ipanalangin natin ito, na ito po'y maalis, at ito po kapatid ay matutunan ng bawat kasambahay natin. Kaya alam ko hindi madali ito. Pero kapatid, kung maninindigan po tayo, at hindi natin ipapraktis ito, ako po'y naniniwala, makikita nilang katotohanan isang araw. Hello? Kaya nga kapatid, ipinapangaral ito at ipinapaalala po sa atin kasi marami nang minsan, okay lang mag-miss ng church service. Right? Yung salita ng Diyos, ay wala namang kadahi-dahilan. Dadalawin mo sa bahay, nasa bahay lang naman. At sabi ko nga kapatid, sa inyo pong mga working, I'm praying for you na pagpalain kayo ng Diyos. Pero hindi ko kayo pwedeng ipanalangin na sasabihin ko, pagpapalain kayo ng Diyos, kung hindi naman ang will ng Panginoon. Ang will ng Diyos, every Sunday, we must be in the house of God. Amen? Hindi ko pwedeng sabihin, Panginoon, pagpalain mo nga po, ingatan mo yung anak mo na sa trabaho, linggo. Hello? Magpaalam kayo sa mga boss ninyo. Sir, ma'am, pwede bang yung linggo, ibigay nyo sa akin, ipagpipray ko po kayo, I am a Baptist. Hello? I am a Baptist. Iyakan nyo ang Panginoon, ipanalangin nyo sa Diyos. Hindi man siguro ngayon, pero bukas makalawa, lagi kang nagsasabi at makita sa'yo, Kristiyano ka, pagpunta mo sa trabaho mo, may dala kang trucks, sharean mo yung mga kasamahan mo, sasabihin nila, ano ka? Kristiyano po ako, mananampalataya po ako. Ito mamali ka sabi ng Bible po dito, every first day of the week, dapat nasa simbahan. Kaya nga nagpapaalam po ako sa inyo. Nagets po natin kapatid,
na huwag nating kakalimutan po yan, na nagre-reflect po yan, kapatid, dapat sa wisdom, sa will ng Diyos, yung atin pong choices. When it comes to music, hello? Anong music meron po tayo? Ang music ba natin, kapatid, ayon sa nakakapagbigay ng parangal sa Panginoon, nakakapag-glorify sa Diyos? Music. Pananamit natin, pananalita natin. Dapat lahat yan, kapatid, makita po natin. Mag-uumpisa ang 2026, sana makita po natin. Alright? Ay makita po natin yung katotohanan, kapatid. Anong dapat sa atin? Ang choices po natin must be in accordance to God's perfect will. 2026, anumang didesisyonan natin, anumang choices natin, pagdating sa kalayaan, yes, mayroon tayong kalayaan. Kapatid, pinapaalala ko lang. Dapat ang choices po natin, kapatid, huwag natin kalimutan, must be in accordance to God's perfect will sa buhay mo. Pag will ng Panginoon, that is perfect. Hello? Gusto natin ng perfecto? Diyos, sandin natin ang kagustuhan ng Diyos. The perfect will of God in our life. To do that is to present ourselves to God. Para magawa mo yan, i-present natin ang sarili natin, alright? As a living sacrifice. Hello? Ano sabi sa Romans 12:1? Ready? Go. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that we present ourselves, our bodies, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable, what? Service. Ako po'y nakikiusap, sabi ni Paul, alright? Sa inyo, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos, ginawa tayong maayos, ginawa tayong righteous, niligtas tayo ng Diyos, lahat yan mercy ng Panginoon. We need to present now our bodies as a living sacrifice. Minsan, parang sakripisyo sa atin, kapatid, pero huwag mong kakalimutan na yan ang layunin ng Diyos. Kung gusto mo rin lang, kapatid, na karapat-dapat ang paglilingkod mo sa Diyos, makita ang pagsasakripisyo, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. May kabanalan at katanggap-tanggap sa Panginoon. Yan ang karapat-dapat na paglilingkod ng isang mananampalataya. Minsan kailangan tikisin natin yung sarili natin. Sakripisyo ba sa iyo, kapatid, ang pumunta ng simbahan? Kung sakripisyo sa iyo, gawin mo. That is your living, your bodies, give your bodies a living sacrifice. Maliligo ka ng maaga, pupunta ka ng church, you stay in the church, sayang naman yung matatrabaho ko po sa bahay, sacrifice. Sayang naman yung tulog ko, sacrifice. Sayang naman yung pag-aaral ko, sacrifice! Nung araw, sabi ko nga, Lunes hanggang Biyernes, nakakapag-aral kami ng matino. Bakit? Makinig kayo, kapwa ko magulang. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin dito. Hindi pinapatulog kami nung araw na hindi kami nakapagbasa ng libro. Ang tawag, magsunog ng kilay. Hello! Ngayon, makinig po kayo. Sa gabi, i-check nyo yung pinag-aralan ng anak ninyo. Kung meron silang pending, huwag nyong patulugin. Ay, nanay, okay na yan. Pagdating ng Sabado, pagdating ng Linggo, idadahilan. Meron kaming piti-piti pits. Meron kaming online. Hey, makinig po kayo. Wala sa batas na mag-aral ng Sabado without the presence of your teachers. Pag ginawa na yan ng teacher ninyo, sabihin ninyo, ito ba illegal? Hello? Mayroon araw ng pag-aaral. Ngayon, yung teacher niyo, pag tinamad, I'm sorry. May mga teachers tayo dito.
Sasabihin niya, sa Sabado na lang kasi may lakad ako. Sabihin mo rin, ma'am, sa Sabado may lakad din ako. Gawin ko na ng Monday to Friday. Pero alam nyo, gustong-gusto ito ng estudyante. Bakit? Para makapagbalog. Makapunta sa mga classmate. Mayroon kaming group work. Mayroon kaming group effort. So, bantayan nyo ha. Hindi ko pa nakakalimutan. Nandito po si President. Pero hindi niya ata naabutan. Meron akong inaanak dyan. Ay, kinakapatid sa binyag. Yung anak niya. Apo na niya. Dahil maluwag sila. Pinahadrake. Nandito na po ba kayo nun, ma'am? Maluwag yung magulang. In-invite yung apo. Naki-birthday. Ginabi. Hinanap, sinundan, inuwi. The following day, patay. Ang sabi, sumakit ang tiyan. Pero di nyo ba alam na pwedeng napainom ng drugs? Pinagsamantalahan, itinago na lang. Yung mga pa-attend nyo, kayong mga young people na babae, na hindi kayo nagpapaalam sa magulang nyo, mamaya nabuntis na kayo. I'm sorry ha. I'm sorry. Pero, di ba napakaganda na matigil na yung ganyan na practice? Kanyong mga kalalakihan, yung mga pinupuntahan ninyo, sigurado ba kayong hindi naninigarilyo, hindi nagiinom? Hindi man nagiinom, hindi man naninigarilyo, walang pagsunod sa magulang, gabing-gabi na, nasa balugan pa. Gabing-gabi na, wala sa loob ng bahay. Hey, parents, makinig po kayo. Hey, parents! Nasa inyo ang problema! Umaalis yung anak nyo ng gabi, pinapayagan nyo. Alamin nyo, saan ka pupunta, sinong kasama mo, anong oras ka uwi. At pag sinabi ng hindi niya masagot ng matino, huwag kang umalis. Yes, they have the freedom to choose. Pero dapat nakasalalay sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. We are Christians. Hindi ko sinasabing hindi natin sila arugain. Pero minsan ang pag-aruga natin is not basing on the truth. Based on our emotions. Pag naging emotional tayo, pag ganun-ganun yung anak natin, kinuha mo yung cellphone, hindi na ako kakain. Hindi mabuti para hindi mabawasan ng bigas. Hindi na ako mag-aral. Ay, salamat. Wala na akong babayaran sa tuition. Kaysa pumupunta ka sa school, kapahamakan din lang ang buhay mo. Dito ka na lang. Magtanim ka ng kamote. Pag ginanon mo yung anak mo, matatauhan. Pero dahilan sa awang-awa ka na walang cellphone, kaya nga, mamaya, pagkatapos natin dito, cellphone ang hawak nila. Sabi ko, pagdating nyo sa simbahan, mag-lunch tayo dito, huwag cellphone ang hawakan ninyo. Masubukan nyo man lang na hindi nag-cellphone. Hindi laging hawak ang cellphone. Kaya yung iba, lagi sa CR. Bakit? Doon nagte-text. Amen? Kaya kapatid, sana po, ngayong umaga, matauhan po tayo. Anong kailangan po natin? By the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice. Kailangan natin magsakripisyo. Bakit? Grabe ang sakripisyo ng Diyos sa buhay natin. Hindi niyo ba alam paano ang Panginoon nabayubay sa cross bago nakarating doon? Lasog-lasog ng katawan. Pinagampas na siya ng pamalo na mayroong pako. Anong hirap ang dinanas po niya? Tapos sa atin, kapatid, sinasabi natin, I am a son of God. Anak ako ng Diyos. Mananampalataya ako. Tagasunod ako ni Kristo. Ang kailangan mo, give your bodies a living sacrifice. Sa inyo, mga bata pa, naunawaan ko yung mga nanay at saka mga tatay, naghahanap buhay yan eh. Sa inyo, mga estudyante, habang may pagkakataon pa kayo,
Magbigay na kayo ng panahon ninyo para makapaglingkod sa Diyos. Hindi nyo ba alam na ang ginagawa mo, puntos mo sa Panginoon? Kaya sabi ko, yung mga anak ko, nakita ko yung hirap nila. Pero sabi ko, well, ayaw kong pagganahin yung aking emosyon. Sabi ko, bumangon kayo. Sabi ko, tapusin natin yan. Overtime tayo. Kahit na medyo may padabog na, sabi ko, hindi ako nadadala ng padabog. Dahil gusto ko, sabi ko, habang bata pa kayo, maranasan ninyo, ibigay ang sarili ninyo bilang sakripisyo sa paglilingkod sa Kanya. You know why? Yan lang ang tinatanggap ng Diyos na klase ng paglilingkod. Hindi ka nakapaglingkod kasi pumunta ka ng simbahan. Pumunta ka ng simbahan para matuto ka ng salita ng Diyos. At yung narinig mong salita ng Diyos, isinapuso, isinabuhay, at ginawa mo, nakapaglingkod ka sa Diyos. Hello? Kaya ang pagpunta ng simbahan ay napaka-importante. Yan ang umpisa ng lahat. Para makita mo sino ka at sino ang Diyos. Anong kagustuhan ng Diyos at anong kagustuhan niya sa iyo. Paano mo susundin ang gusto ng layaw mo na tinatawag na freedom to choose. Kalayaan na pumili. Kapatid, may mga bansa, yung mga bata ngayon, sila na ang nasusunod, hindi na yung magulang. At may mga bansa na rin daw ata ngayon, ewan ko kung totoo, kung sasabihin nila, anong gender nila? Ipinanganak ka, buto-buto. Pag lumaki ka, ay babae ako, ilalagay, babae, gender, babae. Alam mo kung bakit? Masyadong freedom to choose. Sabi ko nga, yung mga anak natin, sinong magulang ang hindi naawa? Merong nanay dati dito, nagsuspende ako ng anak ko. Sabi ko, tigil ka sa Bible College. Nag-violate ka ng regulasyon. Tumawag ang isang pastor, Pastor, mag-finals na kami next week, Pastor. Yung classmate ko, yung classmate natin, anak ko, ay hindi, yung anak mo, patapusin mo muna yung finals nila bago mo suspendihin. Sabi ko, salamat naman sa pananaw mo, pero hindi yan ang pananaw ng Diyos. Nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Hinahanap si Atong Ang, di ba? Paano pa nila mahanap? Alam na nga nila na kriminal, hindi pa nila sinakal. Kunwari, hinahanap. Tama? Tama! Eh kung nagkakaso ka ngayon, next week pa kita kakasuhan, abay nakatipas na yon. Kung ngayon ka pumatay, ngayon kita pupusasan, at ngayon kita ikukulong. Sabi ko, ngayon siya gumawa ng paglabag sa regulasyon, ayon sa regulasyon ng Biblia at sa simbahan namin. Ngayon ko hahatulan. Eh sayang naman, Pastor, yung pinag-aralan niya, nanghinayang ka sa pinag-aralan niya, hindi ka nanghihinayang sa sumpa ng Diyos. Hindi mo ba alam, kapatid, na wala tayong maitago sa Diyos? Freedom to choose. Mamili ka, itago mo ang kasalanan mo, o ibulgar mo sa Panginoon. Sabi ko, hindi. Suspended. Eh, paano, Pastor? Eh, di mag-ulit-ulit. Eh, Pastor, tatanda na yan bago graduate. Di baling matandang graduate. Maayos naman sa harapan ng Diyos. Kaysa batang-bata kang graduate, hindi ka naman maayos sa Panginoon. Maraming pasikat na magulang ngayon. O yung anak ko graduate na. Alam mo, yung anak ko, lalaking lalaki, nagmamahal. Ano yung sus, Arthur? Babaeng itsura na. Tuwan-tuwa sila! Ay kapatid, panahon na malaman natin na ang anak natin, meron silang freedom to choose. But that, it should be based, kapatid, sa will ng Panginoon sa buhay po nila. Kaya, sana po kapatid, unang-una po ay huwag nating kalimutan kung ang ating pong pagpili ng atin pong tinatawag na kalayaan, in order yan
sa kagustuhan ng Diyos, alin ang unang masaya? Ang atin pong Panginoon. Kung hindi nakukomport yung flesh natin, kung hindi nakukomport yung kagustuhan natin, hindi nasunod yung kagustuhan natin. That's why every believer must determine in their life the well done of Christ than anybody's recognition. Hello, huwag mong kakalimutan. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 25 verse 23, turn your Bible, diyan tayo magtatapos. Ito ang bantayan natin. Matthew chapter 25 verse 23. Matthew 25 verse 23. Shout amen kung nandyan na po kayo para magtatapos na tayo. Wala nag-amen kaya hindi matapos-tapos yun. Amen! Basahin natin sabay-sabay. Alright? Ready, read. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen? Bawat isa po sa atin, every believer must determine sa buhay po natin, check natin mabuti ito. The well done of the Lord Jesus Christ isang araw. Alright? Than anybody's recognition now in this world. Minsan ang after kasi natin, ma-recognize tayo ng mundo. Makikilala tayo ng mundo. Pero isang araw, ikaw kaya ang kinakausap ng Diyos dito? The Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Be good and be faithful servant. Amen? Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Naging faithful ka. Ngayon, pagkakalooban kita, sabi niya, make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Kaya kapatid, hindi man tayo nare-recognize ng mundo. Bakit? Hindi tayo sikat-sikat sa mundo eh. Hindi tayo nakikaayon sa mali eh. Mapansin nyo simbahan natin, kailan in-invite tayo ng barangay? Hello? Kailan tayo in-invite ng barangay? Minsan lang. Pero nanalangin ako. In-invite ako. Alam nyo yung palabas? Yung ano sir? Tawag nun? Yung panty na maliit? Tawag nun? Suot mo? Ano yun? Yung mga bading bikini open. Bikini open. Yung mga bading ganon. Tinitingnan ko, wala si Brother Max eh. Ako tinawag manalangin. Ano ipapanalangin ko? Panginoon, pagpalain niyo po itong magmamarcha na ito. Pinanalangin ko. Sabi ko, Panginoon, ipakita niyo po sa kanilang katotohanan. Na ang katotohanan ang may sa buhay nila. Para sila'y pagpalain ninyo. Simula nun, di na ako tinawag manalangin. Tatawagin din lang ako manalangin yung pang bikini, ganon. Ako mag-open prayer. Pagkatapos ko manalangin, ni walang sumalubong na isa, umuwi na ako. Gugustuhin ba nila yon? No. You know why? Ang napupulpil sa kanila, flesh. Gusto ko lang ma-recognize doon, ay Panginoon, ay pagpalain niyo, napakaganda yung show. Ay, ang dami mag-appear sa akin. Ang galing mo, pastor. Kahit walang mag-recognize sa akin, you know why? Isang araw, aharap ka sa Panginoon, welcome, good and faithful servant. Hindi tayo pwedeng makipag-compromise. Christian ka na. Dapat ang bawat desisyon mo, mayroon kang kalayaan na gumawa ng desisyon. Pero nakabase
sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Sana maliwanag ito, kapatid. Baon-baon natin for 2026. Let us show to this world that we are free. Libre po tayo indeed by the godly choices we make. Libre po tayo, kapatid, na pumili. Right? Ng maka-Diyos na pagpili. Amen. Magtatagumpay po tayo sa mundong ito pag pinili natin ang tamang pagpipili. Yes, of course. Maraming ko-question sa'yo. Siguro, kaibigan mo, mga tao, kaya nga dito, hanggang dito, sa school dito sa atin, kaibigan ko yung mga teachers, pero hindi sila malapit sa church. You know why? Naririnig po nila ang standard. Naririnig nila ang principles. Ay, yung simbahan na yan, ayaw na ayaw niya ng mga tug. Which is true. Sabi ko, how come na mga public school ginagamit every piyesta ng bayan, piyesta ng barangay, nagpapagamit sila. Sabi ko, di mag-aral na lang sana yung mga bata. 2 weeks before ng piyesta dito, wala nang ginawa kundi practice. 2 weeks before sa ili, wala na namang puro practice. Sabi ko, pumunta ba yung anak ko dyan para mag-practice na tugudug? No! Pinapunta ko dyan para mag-aral ng science, ng mathematics, ng English. Ayaw nila marinig yun. I'm not in good sa kanila. I'm not good with them. I don't care. Ayaw nila ako hindi nila ako i-recognize. It's good. Why? Isang araw, hindi ka magre-report sa tao, magre-report ka si King of Kings. Harap ka! Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after that judgment. I am now, Lord. Mission accomplished. Welcome, thou good and faithful servant. Kaysa naman sikat-sikat tsupoy ka dito sa mundong ito, pagharap mo sa Panginoon, sabi ng Panginoon, kilala ba kita? Ikaw ata yung ano eh. Kapatid, sana maliwanag, your freedom to choose. Nasa iyo yan. Pero bilang pastor mo, this is the truth. Mamuhay po tayo dito. Pero asahan mo, baka pati kaibigan mo, iwanan ka. Panalangin mo siya. Baka pati kapamilya mo, iwanan ka. Ipag-pray mo sila. Manatili po tayo sa tamang katuruan. Tayo po'y tumayo. O Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong katapatan sa amin pong buhay. Nawa, Panginoon, maliwanag ang amin pong napag-aralan when it comes to our freedom to choose, kalayaan naming pumili. Nawa, Panginoon, isaalang-alang ng bawat isa na kami po ay hindi nabuhay sa mundong ito na wala po kayong kinalaman. Kayo po ang naglikha sa amin. Kaya normal lang, Panginoon, kayo ang masunod sa buhay namin. Kayo po ang napako sa cross ng Kalbaryo para malinisan po kami. Maging righteous po kami. Kayo po ang namatay sa cross para magkaroon po kami ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga po ang layunin po ninyo ay pumili po kami ng amin pong pagpipili dapat nakabase. Ayon po sa iyong kalooban, ayon po sa iniwanan niyo pong Biblia po sa amin. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Salamat po sa biyaya, sa paalala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. If you would, you come here.